Kung ang iyong mga ereksyon ay naging mahina, hindi mahuhulaan o tuluyan nang nawala, nais kong pakinggan mo ito ng malinaw. Hindi mo ito kasalanan. At ang mas mahalaga, hindi pa ito ang katapusan. Ang ibabahagi ko sa iyo ay nakatulong na sa libu-libong kalalakihan na higit sa 10 taong gulang na buhayin muli ang kanilang lakas, bawiin ang kanilang pagganap, at ibalik ang malakas at natural na mga ereksyon nang hindi umaasa sa mga tableta, bomba o kahihiyan. Ako si Dr. Jose Reyes, isang manggagamot na dalubhasa sa pangangalaga ng mga nakatatanda na may higit sa 30 taong karanasan sa pagtulong sa mga lalaking may edad sa buong Pilipinas. Nakausap ko na ang mga trooper ng truck, mga retiradong sundalo, mga guro, at mga lolo, mga lalaking tulad mo na tahimik na nagdurusa sa paniniwalang lumipas na ang kanilang kalakasan. At sa bawat pagkakataon, iisa lang ang mensahe ko sa kanila: gumagana pa ang katawan ninyo. Kailangan lang nito ng tamang suporta. Pero heto ang nakagugulat, na bahagi karamihan sa mga lalaking ito ay hindi nagkukulang dahil sa mababang testosterone o katandaan. Sila ay nabibigo dahil sa isang simpleng pagkakamali sa kanilang dieta, at nang ayusin namin ito sa pamamagitan ng pagdaragdag ng 3 partikular na gulay, nagsimula silang makaranas ng mas matitibay na ereksyon, panibagong lakas at sigla na hindi nila naramdaman sa loob ng maraming dekada. Sa artikulong ito, gagabayan kita sa 3 gulay na iyon, kung bakit epektibo ang mga ito, kung paano ihanda, at kung paano mo mararamdaman ang pagkakaiba sa loob lamang ng 7 araw. Ngunit ibubunyag ko rin ang nag-iisang pinakamalaking pagkakamali na ginagawa ng karamihan sa mga lalaki, at ang mabisang routine na maaaring magpabalik buhay sa iyong katawan. Kaya't samahan mo ako. Ang iyong pagbabalik ay nagsisimula ngayon. Bago tayo sumisid sa mga mabisang solusyon na ito, maglaan ka muna ng sandali para mag-subscribe at itap ang notification bell para hindi ka makaligtaan ng anumang mga tip sa kalusugan na base sa siyensya at sadyang ginawa para sa mga lalaking higit sa 60. At kung ang mensaheng ito ay tumatatak sa iyo, nais kong marinig ang iyong saloobin sa mga komento. Ang iyong feedback ay tumutulong sa akin na lumikha ng content na tunay na sumusuporta sa iyong kalusugan at sigla. Magsimula tayo sa unang gulay, isa na madalas minamaliit ngunit nagtataglay ng susi sa pagpapanumbalik ng daloy ng dugo, enerhiya, at matitibay na natural na ereksyon. Ito ay hindi lang pagkain. Ito ay gatong para sa iyong sirkulasyon. Hayaan ninyong ipakilala ko sa inyo ang tinatawag kong the circulation charger, ang BEATS. 1. BEATS ang circulation charger. Magiging tapat ako sa inyo. Noong una kong inirekomenda ang BEATS sa aking mga pasyenteng may edad, marami akong natanggap na nagtatakang tingin. BEATS doc talaga. Ngunit sa loob ng 1 o 2 linggo, ang mga mismong lalaking iyon ay bumabalik na may ibang ekspresyon sa kanilang mga mukha, pagkamangha, at kung minsan, isang tahimik na ngiti. Dahil may nagbago. Bumalik ang kanilang lakas, bumaba ang kanilang presyon, at ang kanilang mga ereksyon ay naging mas malakas, mas kusa, at mas maaasahan.
Lahat mula sa isang simpleng lamang ugat na gulay na binaliwala nila sa loob ng maraming taon. Ang beets kasi ay parang natural na charger ng sirkulasyon. Mayaman ito sa nitrates, mga natural na compound na ginagawang nitric oxide ng iyong katawan, isang molekula na nagpaparelax at nagpapalawak ng iyong mga daluyan ng dugo. Kapag mas madali ang daloy ng dugo, nakakarating ito sa lahat ng lugar na kailangan nito, kabilang na ang ari. Kung walang malusog na sirkulasyon, kahit ang normal na testosterone ay hindi makatutulong. Ang ereksyon sa pinakasimple nitong paliwanag ay isang kaganapan ng daloy ng dugo. Isang pasyente ko si Ramon Esoco, taong gulang, ay halos sumuko na. Sabi niya, "Dok, masyado na akong matanda. Wala nang gumagana." Hiniling ko sa kanya na bigyan ako ng 10 araw lang. Sinabi ko sa kanya na magdagdag ng kalahating tasa ng nilutong beets sa kanyang tanghalian araw-araw. Iyon lang. Walang tableta, walang nakakailang na paggamot. Makalipas ang 1 linggo, tumawag siya sa aking opisina at sinabing, "Hindi ko alam kung anong mahika ang ginagawa mo, pero pareho na kaming nakangiti ng asawa ko." Tumutulong din ang beets na linisin ang mga daluyan ng dugo, bawasan ang pamamaga, at suportahan ang kalusugan ng puso, mga bagay na kailangan ng bawat lalaking higit sa 60. Ngunit ang susi ay ang pagiging pare-pareho. Inihaw, pinasingawan, o hinalo sa isang smoothie, humanap ng paraan para ma-enjoy ito at gawing bahagi ng iyong pang-araw-araw na ritmo. Ang mga resulta ay hindi lang lalabas sa kwarto. Susundan ka nito sa buong araw mo sa anyo ng mas malinaw na pag-iisip, mas maraming enerhiya, at mas malaking kumpiyansa. At heto pa ang isang bagay na hindi alam ng karamihan sa mga lalaki: kapag isinabay mo ang beets sa ilang partikular na gulay, ang epekto ay nagiging doble. May isang gulay sa partikular na tumutulong na palambutin ang mga ugat, pabutihin ang asukal sa dugo, at bawasan ang paninigas sa buong katawan, lalo na sa kung saan ito pinakamahalaga. Karamihan sa mga lalaki ay hindi man lang alam na nakakatulong ito sa pagganap, ngunit sa sandaling maunawaan mo kung paano ito gumagana, hinding-hindi mo na ito titingnan sa parehong paraan muli. Tingnan natin ang pangalawang mabisang gulay at kung bakit maaaring ito ang nawawalang piraso sa iyong performance puzzle. Kung nandito ka pa rin at tumatagos sa iyo ang mga kaalamang ito, ipaalam mo sa akin sa mga komento para malaman kong sineseryoso mo ito. Ngayon, magpatuloy tayo at alamin ang pangalawang gulay na maaaring magdulot ng tunay na pagbabago. 2. Talong ang pampalambot ng artery softener. Ngayon, hayaan ninyong ikwento ko ang isang gulay na bihirang makakuha ng papuri na nararapat dito, ang talong. Kapag iniisip ito ng karamihan sa mga lalaki, naiisip nila ang mga putaheng may pasta o mga nakakalimutang side dish. Ngunit kapag tinitingnan ko ang isang talong, nakikita ko ang isa sa mga hindi napapansing sandata sa laban para sa mas mahusay na sirkulasyon at mas malakas na ereksyon. Hinding-hindi ko makakalimutan ang isang pasyente na nagngangalang Gerardo, 72 taong gulang, na lumapit sa akin matapos ang isang takot sa puso at maraming taon ng pakikibaka sa pagganap. Sinabi niya sa akin, "Doc, parang bumabagal na ang katawan ko, ang dibdib ko, ang gana ko, pati na sa ibaba."
Ang pinakatumatak sa akin ay hindi lang ang kanyang pagkadismaya, kundi kung gaano siya kawalang pag-asa. Kaya nagsimula kami sa simple. Hiniling ko sa kanya na mag-bake ng mga hiwa ng talong 2 beses sa isang linggo, patakan ng olive oil at kainin kasama ng isang walang tabang mapagkukunan ng protina. Tinaasan niya ako ng kilay, ngunit pumayag. Pagkalipas ng 3 linggo, umupo si Gerardo sa aking opisina na may ibang tono. Hindi ko alam kung ano ang nasa lilang bagay na iyon. Sabi niya, pero pakiramdam ko, mas bata ako, mas magaan at mas buhay na buhay. Ang talong ay puno ng mga antioxidant tulad ng nasunin at chlorogenic acid. Ang mga compound na ito ay tumutulong na protektahan at ayusin ang panloob na lining ng iyong mga ugat na binabawasan ang paninigas at pagbabara. Isipin mo na parang nililinis mo ang isang luma at baradong tubo. Bigla nagiging pantay ang presyon at lahat ay dumadaloy ng maayos muli. At kapag mas maganda ang daloy ng dugo sa iyong puso, utak at oo sa iyong ari, nararamdaman mo ito sa bawat bahagi ng iyong buhay. Sinusuportahan din nito ang pagkontrol sa asukal sa dugo at binabawasan ang pamamaga 2 tahimik na kaaway ng pagganap ng lalaki. Hindi alam ng karamihan sa mga lalaki na ang mataas na glucose o bahagyang pamamaga ay maaaring dahan-dahang sirain ang kanilang kakayahang gumanap kahit na mukhang maayos ang lahat. Tumutulong ang talong na pigilan ang paghina na iyon. Tulad ng beets, hindi ito tungkol sa pagkain ng napakarami. Ito ay tungkol sa pagiging pare-pareho. I-bake ito, i-roast, iihaw, huwag lang prituhin. Kapag sinamahan ng malusog na taba tulad ng olive oil, ito ay nagiging isang simple ngunit mabisang kasangkapan para sa pagpapalambot ng mga ugat at pagpapanumbalik ng kumpiyansa. Ngunit heto ang bahaging tunay na nakapagpapasigla sa akin. Kapag pinagsama mo ang mga benepisyo sa sirkulasyon ng beets sa kapangyarihan ng talong na magpalambot ng ugat, nagtatayo ka ng isang matibay na pundasyon. Gayunpaman, may isa pang piraso para makumpleto ang tatsulok na ito, isang madahong gulay na hindi lang tumutulong sa daloy ng iyong dugo, kundi direktang nakikipag-usap din sa iyong testosterone. Ito ang lihim na kakampi na hindi naiisip ng karamihan sa mga lalaki at maaaring ito na ay ang magbago ng lahat. 3. Spinach, ang kakampi ng testosterone. Kapag tinatanong ako ng mga lalaki, Doc, meron po ba akong makakain para mapalakas ang aking testosterone? Karaniwan akong humihinto at ngumingiti. Dahil karamihan sa kanila ay inaasahan na sasabihin kong steak o mga suplemento o kung anong uri ng kakaibang pulbos. Ngunit mas madalas itinuturo ko sila sa isang bagay na daan-daang beses na nilang nilagpasan sa grocery store, ang spinach. Alam ko hindi ito kapanapanabik. Hindi ito magarbo. Ngunit ang madahong gulay na ito ay tahimik na isa sa pinakamakapangyarihang kakampi na maaaring magkaroon ang isang tumatandang lalaki, lalo na pagdating sa enerhiya, gana at testosterone. Ang spinach ay mayaman sa magnesium, zinc, folate at mga plant-based nitrates. At ang mga sustansyang iyon ay may ginagawang espesyal, tinutulungan nila ang iyong katawan na i-unlock ang libreng testosterone, ang uri na talagang magagamit ng iyong katawan upang mapabuti
ang pagganap mood at tono ng kalamnan. Isang pasyente na madalas kong naiisip ay si Nestor, isang 26 taong gulang na retiradong sarhento ng Army. Disiplinado siya sa bawat bahagi ng kanyang buhay maliban sa kanyang enerhiya. Sinabi niya sa akin, "Ginagawa ko naman lahat ng tama pero pakiramdam ko matamlay pa rin ako. Walang kislap, walang gana. Parang ginagawa ko na lang ang dapat gawin." Tiningnan ko ang kanyang dieta at napansin ang isang malaking puwang, kakaunti ang mga gulay. Nagsimula kami sa maliit. Pinagdagdag ko siya ng isang dakok ng sariwang spinach sa kanyang breakfast smoothie at ginisa ang isang tasa sa olive oil na may bawang sa hapunan. Iyon lang, pagsapit ng 3 linggo, bumalik ang kanyang enerhiya. Nagbiro pa nga siya. Tinanong ako ng asawa ko kung ano daw ang itinatago ko sa blender na iyon. Ngunit hindi ito isang mahiwagang tableta. Ito ay totoong pagkain na gumagana kasama ng kanyang katawan upang gisingin muli ang mga bagay-bagay. Tumutulong din ang spinach na bawasan ang cortisol, ang iyong stress hormone na maaaring humarang sa testosterone kapag hindi napigilan. At sinusuportahan nito ang kalusugan ng prostate, isang bagay na dapat seryosohin ng bawat lalaking higit sa 60. Ang kagandahan ng spinach ay maraming gamit ito at madaling ihanda. I-blend, igisa, ihalo sa itlog, hindi mahalaga kung paano mo ito gamitin. Ang mahalaga ay regular mo itong ginagamit. Dahil kapag pinagsama mo ang spinach sa kapangyarihan ng beets na magpadaloy ng dugo at sa lakas ng talong na magpalambot ng ugat, hindi mo lang pinapabuti ang iyong pagganap. Ibinabalik mo ang balanse sa iyong buong sistema. Ngayon, heto ang isang bagay na mas interesante pa. Ang 3 gulay na ito ay hindi lang epektibo ng mag-isa. Kapag pinagsama mo sila, lumilikha sila ng isang synergy na higit na mas malakas kaysa sa alinman sa kanila ng mag-isa. At sa susunod na bahagi, ipapaliwanag ko kung bakit ang kombinasyong iyon ay maaaring ang lihim na bentahe na matagal nang nawawala sa karamihan ng mga lalaki. Kung nanonood ka pa rin at nakikita mong mahalaga ito, ipaalam sa akin sa mga komento para lang malaman kong nandito ka pa rin at tinatanggap ito. Ngayon, magpatuloy tayo. 4. Bakit mas epektibo ang 3 gulay na ito? Kapag magkakasama sa paglipas ng mga taon, may natutunan akong isang mahalagang bagay. Ang tunay na pagbabago ay bihirang nagmumula sa iisang bagay lang. Ito ay nagmumula sa tamang mga piraso na nagtutulungan ng may pagkakaisa. Iyan mismo ang nakita ko sa beets, talong at spinach. Magkakahiwalay, bawat isa sa kanila ay sumusuporta sa mahahalagang aspeto ng kalusugan ng lalaki. Ngunit kapag pinagsama mo sila, may isang pambihirang nangyayari. Isipin mo ito na parang paggawa ng apoy. Ang beets ang nagsisindi ng posporo. Pinapabuti nito ang sirkulasyon halos kaagad. Pinapataas ang daloy ng dugo, kung saan ito pinakamahalaga. Ang talong ang naglalatag ng panggatong. Pinapalambot nito ang iyong mga ugat at tinutulungan ang dugong iyon na dumaloy ng may mas kaunting hadlang. At ang spinach, ito ang matatag na panggatong. Nagbibigay ito ng suporta sa hormone
mula sa loob, pinapanatiling aktibo ang iyong testosterone at matatag ang iyong enerhiya. Mag-isa bawat gulay ay kapaki-pakinabang. Ngunit magkakasama, nagsisindi sila ng apoy sa iyong katawan na hindi naramdaman ng karamihan sa mga lalaki sa loob ng maraming taon. Isa sa aking matagal ng pasyente si Alfonso, 70 kataong gulang, ay ang tipo ng lalaki na na sinubukan na ang lahat mga suplemento reseta, kahit mga iniksyon ng testosterone. Walang tila tumatagal. Sinabi niya sa akin, pakiramdam ko, ay nagtatapal lang ako ng butas sa isang lumulubog na barko. Kaya inalis namin ang lahat at nagsimula kami sa pagkain. Itong 3 gulay lang inihanda ng simple kinakain ng tuloy-tuloy. Sa loob ng 3 linggo, bumaba ang kanyang presyon, bumuti ang kanyang tulog, at tahimik niyang nabanggit na ang kanyang mga umaga ay naiiba na. Iyon ang kanyang paraan ng pagsasabi na gumagana na ulit ang mga bagay-bagay nang hindi ito direktang sinasabi. Alam ko ang ibig niyang sabihin. Ang nagpap-espesyal sa kombinasyong ito ay kung paano nito sinusuportahan ang buong sistema. Ang iyong mga daluyan ng dugo, iyong mga hormone, iyong mga antas ng enerhiya, lahat sila ay magkakaugnay. Kapag inalagaan mo ang isa, sinusuportahan mo ang iba. Ngunit, kapag inalagaan mo silang tatlo, nang sabay-sabay lumilikha ka ng momentum. At kapag nagkaroon na ng momentum ang mga resulta, ay madalas na lumalabas ng mas mabilis kaysa sa inaasahan. Sa kwarto, oo, ngunit pati na rin sa paraan ng iyong pagkilos, paghinga at pag-iisip. Ngunit dito, nagkakamali ang maraming lalaki. Kahit na may tamang pagkain, na gumagawa sila ng isang simpleng pagkakamali na ganap na humahadlang sa kanilang pag-unlad. Ito ang numero 1 dahilan kung bakit hindi nararamdaman ng karamihan sa mga matatandang lalaki ang mga benepisyong dapat nilang makuha kahit na mas maayos na ang kanilang pagkain. At nakita kong naging dahilan ito ng pagkawala ng kumpiyansa, enerhiya at intimasiya ng mga lalaki. Sa susunod na seksyon, sasabihin ko sa iyo kung ano mismo ang pagkakamaling iyon at kung paano ito maiiwasan simula ngayon. 5. Ang numero 1 pagkakamali na ginagawa ng karamihan sa mga lalaki. Ito ay isang bagay na nais kong isigaw mula sa bawat bubong dahil ito ang isang bagay na paulit-ulit kong nakikita. Sa wakas, nagsisimula ng kumain ng mas maayos ang mga lalaki. Nagdaragdag sila ng beets, nagluluto sila ng talong, naglalagay sila ng spinach sa kanilang mga smoothie. At kahit na lumilipas ang mga linggo na walang tunay na pagbabago, nagsisimula silang mag-isip, siguro huli na ang lahat, siguro hindi sapat ang pagkain. Ngunit hindi ang pagkain ang problema. Ito ay kung paano nila ito ginagamit. Ang numero 1 pagkakamali na nakikita ko sa karamihan ng mga matatandang lalaki ay ito itinuturing nila ang pagkain bilang gamot, hindi bilang gatong. Inaasahan nila ang agarang resulta. Kumakain sila ng isang salad at inaasahan ang himala. At kapag hindi iyon nangyari, sumusuko sila. Ngunit ang iyong katawan ay hindi sira. Matagal lang itong tumatakbo na walang laman. Ang paggaling, lalo na pagkatapos ng 16
ay nangangailangan ng pagiging pare-pareho. Nangangailangan ito ng pasensya. Nangangailangan ito ng paniniwala. Naaalala ko ang isang lalaking nagngangalang Danilo Sapisinquatro, taong gulang, na nagsabi sa akin, "Dok, sinubukan ko na ang lahat. Walang tumatagal." Nang tanungin ko siya kung gaano katagal niya binigyan ang bawat pagbabago, inamin niya, "Siguro ilang araw, isang linggo lang pinakamatagal." Doon ko ipinaliwanag ang isang bagay na gusto kong marinig mo rin. Ang katawan ng lalaki ay pinakamahusay na tumutugon sa ritmo, hindi sa tindi, hindi sa maikling pagsisikap, kundi sa matatag pang-araw-araw na nutrisyon. Ganyan nagbabalanse muli ang iyong mga hormon. Ganyan nag-aayos ang mga daluyan ng dugo. Ganyan bumabalik ang tunay na pagganap. Isa pang pagkakamali, ang pagpapaapekto sa stress. Nakita ko kung paanong ang cortisol, ang iyong stress hormone, ay tahimik na sumasabotahe sa pag-unlad kahit na tama ang lahat. Kaya't palagi kong inirerekomenda na isabay ang mga pagkaing ito sa malalim na paghinga, banayad na paggalaw, at isang pag-iisip na may pasensya. Dahil kapag binigyan mo ang iyong katawan ng espasyo para tumugon, halos palagi itong ginagawa. At sa wakas, napakaraming lalaki ang nag-iisa dito. Nagdurusa sila sa katahimikan, iniisip na isang kahinaan ang pag-usapan ang tungkol sa enerhiya, gana o intimasiya. Ngunit sinasabi ko sa iyo ngayon, ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagiging handang magbago, matuto at magpakita para sa iyong sarili kahit na hindi agad-agad ang mga resulta. Iyon ang uri ng lalaki na umuunlad sa edad na 60-70 kahit 80. Ngayong alam mo na kung anong pagkakamali ang dapat iwasan, pagsama-samahin natin ang lahat. Sa susunod na bahagi, bibigyan kita ng isang malinaw at simpleng 7-day action plan. Hindi teorya, hindi hula-hula, isang hakbang-hakbang na paraan para simulan mong maramdaman ang pagkakaiba sa iyong katawan, iyong enerhiya, at oo sa iyong pagganap simula sa linggong ito. Ang iyong 7 araw na action plan. Ngayong alam mo na kung ano ang gumagana at kung ano ang dapat iwasan, oras na upang pagsamahin ang lahat sa isang paraan na simple, kayang gawin at totoo. Dahil ang katotohanan, ang mga resulta ay dumarating lamang kapag ang kaalaman ay sinamahan ng pare-parehong pagkilos. Kaya nais kong bigyan ka ng isang malinaw na 7 araw na plano na maaari mong simulang gamitin kaagad. Walang hulaan, walang stress, totoong pagkain lang, isang totoong routine, at isang totoong pagkakataon na maging parang ikaw ulit. Simulan ang iyong mga umaga nang may momentum sa loob ng 30 minuto pagkatapos gumising, uminom ng isang mataas na baso ng tubig. Kung kaya mo maglaan ng ilang minuto sa sikat ng araw o banayad na paggalaw, paglalakad o pag-uunat lang. Pagkatapos uminom ng smoothie, kalahating nilagang beet, isang dakok ng sariwang spinach, ilang frozen na berries, at kaunting tubig o almond milk. Ang kombinasyong iyon ay nagbibigay sa iyong mga daluyan ng dugo ng kailangan nila upang bumukas at sa iyong mga hormon ng kailangan nila para gumana. Sa tanghalian, mag-focus sa walang tabang protina, manok, isda, o kahit lentil
at isang side ng inihaw na beets o inihaw na talong. Gumamit ng olive oil at mga herb para magbigay lasa ng hindi isinasakripisyo ang kalusugan. Panatilihin itong makulay at simple. Ang hapunan ay kung saan mo tatapusin ang araw ng tama. Gumawa ng isang mainit na plato ng ginisang spinach, bawang at olive oil. Magdagdag ng mas maraming talong kung gusto mo o panatilihing magaan sa pamamagitan ng sopas o sabaw. Ang layunin dito ay hindi perpeksyon. Ito ay ritmo. Ang ginagawa mo araw-araw ay mas mahalaga kaysa sa ginagawa mo paminsan-minsan. Matalinong pagmemeryenda. Kung nagugutom ka sa pagitan ng mga pagkain, kumuha ng mga mani, nilagang itlog o kahit isang matigas na keso. Iwasan lang ang mga processed na merienda. Huwag kalimutan ang iyong isipan, maglaan ng 10 minuto bawat araw sa malalim na paghinga. Ipikit ang iyong mga mata, hayaang matunaw ang stress. Magugulat ka kung gaano tumutugon ang iyong katawan kapag ang iyong isip ay sa wakas ay tumigil sa pakikipaglaban dito. Manatili dito sa loob lamang ng 7 araw. Karamihan sa mga lalaki ay nagsisimulang makaramdam ng mas malinaw na pag-iisip, mas magaan at mas alerto sa ika-3 o ika-4 na araw. At ang ilan ay nagsisimula pang makapansin ng mga pagbabago sa umaga banayad sa una, pagkatapos ay hindi maikakaila. Ang planong ito ay hindi mahirap. Hindi ito sukdulan. Ngunit gumagana ito dahil sinusuportahan nito ang iyong katawan kung saan ito pinakamahalaga, daloy ng dugo, mga hormone at paggaling. At kapag ang tatlong iyon ay nagtugma, ang pagganap ay bumabalik hindi bilang isang himala, kundi bilang isang salamin ng pangangalaga na sa wakas ay ibinibigay mo sa iyong sarili. Sa huling bahagi ng mensaheng ito, nais kong iwanan ka ng isang bagay na mas malalim, isang katotohanan na paulit-ulit kong nakita na maaaring magbago sa paraan ng pagtingin mo sa iyong katawan, sa iyong kalusugan, at sa kung ano ang tunay na posible sa mga darating na taon. Konklusyon. Kung umabot ka hanggang dito, nais kong magpasalamat sa iyo. Hindi lang sa pakikinig, kundi sa pagpili na pangalagaan ang iyong kalusugan, ang iyong enerhiya, at ang iyong hinaharap. Ang pagpiling iyon pa lang ay naglalagay na sa iyo sa unahan ng karamihan. Napakaraming lalaki ang tahimik na tinatanggap ang mabagal na paghina na kaakibat ng edad sa paniniwalang wala na silang magagawa. Ngunit narito ka at may sinasabi, itong makapangyarihan sa akin, hindi ka patapos. Handa kang muling maramdaman ang lakas magpakita ng buo at bawiin ang mga bahagi ng iyong sarili na maaaring pinapurol ng panahon at stress. Nagsimula tayo sa mga pangunahing kaalaman, ang tunay na dahilan kung bakit nawawala ang enerhiya at pagganap pagkatapos ng kisinti. At hindi tayo humabol sa mga gimmick o mabilisang solusyon. Tiningnan natin ang pagkain, totoong pagkain na gumagana kasama ng iyong katawan. Beets, para buksan ang iyong mga daluyan ng dugo, talong, para palambutin ang iyong mga ugat at mapabuti ang sirkulasyon, at spinach, para tulungang ibalik ang testosterone
at sigla na nais pa ring likhain ng iyong katawan. Ang tatlong gulay na ito ay hindi mahika, ngunit sila ay makapangyarihan. At kapag pinagsama mo sila, lumilikha sila ng isang synergy na mararamdaman ng iyong katawan sa loob ng ilang araw. Pinag-usapan natin ang numero 1 pagkakamali na ginagawa ng karamihan sa mga lalaki, ang hindi pagbibigay sa kanilang katawan ng oras at ritmo na kailangan nito para tumugon. At naglatag tayo ng isang 7 araw na plano na simple napapanatili at napatunayan. Dahil ang paggaling ay hindi kailangang maging komplikado. Kailangan lang itong maging pare-pareho. Sa lahat ng ito, sinubukan kong magsalita, hindi lang bilang isang doktor, kundi bilang isang taong nakakita nito na gumagana para sa mga totoong lalaki ng paulit-ulit. Nakita ko ang hitsura sa mga mata ng isang lalaki kapag pumasok siya kuba at tahimik at lumabas na mas matikas, mas tiyak sa kanyang sarili. Nakita ko ang mga pagsasama na muling nag-alab, ang enerhiya na bumalik at ang kumpiyansa na muling nabuo. At lahat ng ito ay nagsisimula sa maliliit na pagpili na inuulit araw-araw. Kaya narito ang aking huling pag-iisip at ang pinakamahalagang aral sa buhay na maiaalok ko: hindi ka sira, hindi ka masyadong matanda, hindi mo pa nalampasan ang iyong pagkakataon. Hindi mo lang nabigyan ang iyong katawan ng tamang suporta. Hanggang ngayon, ang iyong katawan ay may hindi kapani-paniwalang kakayahang magpagaling at magpabata, ngunit nangangailangan ito ng pakikipagtulungan. Kailangan nito na ikaw ang magbigay ng tamang gatong at tamang pag-iisip. Ang pangangalaga sa iyong kalusugan ay hindi isang pasanin. Ito ang sukdulang gawa ng paggalang sa sarili. Ito ang pundasyon kung saan itinatayo ang isang masigla at kasiyasiyang buhay, anuman ang iyong edad. Kung sineseryoso mo ang mga hakbang na ito, kung mananatili kang pare-pareho, at kung maniniwala ka kahit kaunti, mamamangha ka sa kung ano pa ang kayang gawin ng iyong katawan. Ang iyong susunod na kabanata ay wala sa iyong likuran. Nagsisimula ito ngayon. At narito lang ako para palakasin ang iyong loob sa bawat hakbang ng daan. Gusto kong marinig ang iyong mga saloobin o tanong sa mga komento sa ibaba. Mangyaring mag-subscribe para sa higit pang mga kaalaman sa kalusugan, at kung ang mensaheng ito ay tumatak sa iyo, ibahagi ito sa isang kaibigan o miyembro ng pamilya na maaaring kailanganing marinig ito. Hindi mo alam kung kaninong buhay ang maaari mong baguhin.